Wala siyang kwentang asawa. Siguro ay kaya na-stroke ang anak ko ay dahil sa stress na ibinibigay ng babaeng yan. Napaka-plain, napaka-ngos-ngos, walang kabuhay-buhay sa katawan. Ang mga salitang iyon ni Doña Imelda ay bumaon sa pandinig ni Marisol bago pa man niya tuluyang mabuksan ang pinto ng intensive care unit. Huminto ang mundo niya sa gitna ng malamig at amoy gamot na pasilyo ng ospital. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang balot ng telang satin. Sa loob niyon ay ang kanyang pinaka-obra maestra, ang bordadong gintong fenghuang na tinapos niya sa loob ng 3 gabing walang tulog. Inilaan niya ang bawat hibla ng sinulid para sa anibersaryo nila ni Arturo, isang alay para sa promosyon nito na matagal nilang ipinagdasal. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod. Sa kabila ng salamin ng pinto, nakita niya ang kanyang asawa, ang kagalang-galang na si Attorney Arturo, na nakahiga, puno ng mga tubo, at walang malay. Ngunit hindi ang hitsura nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang bulong ng head nurse sa kanyang biyenan na sapat na para marinig niya sa labas. Madam, ayon po sa toxicology report, uminom po si Sir ng labis na dosage ng sildenafil, yung blue pill po. At ayon po sa mga paramedic, sa isang motel po siya sinundo, hindi sa opisina. May kasama po siyang babae na nagngangalang Chantal, pero tumakas daw po ito bago pa man dumating ang ambulansya. Tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Marisol. Ang telang satin na yakap niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nangangatog na mga braso. Walang anumang ingay ng pagbagsak ang narinig sa makapal na alpombra ng ospital, ngunit sa loob ng dibdib ni Marisol, naramdaman niya ang malakas na pagkabasag ng kanyang buong pagkatao. Ang gintong ibon na simbolo sana ng muling paglipad ng kanilang pamilya ay nakaladkad sa maruming sahig, tila basahan na nawalan ng halaga. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Imelda. Ang mukha nito ay bakas ng pagkapuot sa halip na pagdadalamhati. Nang makita niya si Marisol na nakatayo roon, namumutla at nanginginig, hindi awa ang rumihistro sa mga mata ng matanda. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marisol, isang sampal na nag-iwan ng init at hapdi na higit pa sa pisikal na sakit. "Huwag kang tumingin sa akin na parang ikaw ang biktima, Marisol," sigaw ni Imelda sa gitna ng tahimik na pasilyo. "Kung naging sapat kang asawa, kung hindi ka lang dyan sa pananahi mo nakatitig maghapon, hindi maghahanap ng init ang anak ko sa ibang babae. Kasalanan mo ito. Ikaw ang pumatay sa anak ko." Hindi nakasagot si Marisol. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang paningin ay nakapako sa gintong burda sa sahig. Nararamdaman niya ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Isang bara na ayaw lumabas. Ang kanyang mga daliri na puno ng maliliit na sugat mula sa pagkakahawak ng karayom para sa asawa ay pilit niyang ikinuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. At huwag na huwag mong iisiping mag-iingay tungkol sa nangyari. Pagpapatuloy ni Imelda, ang boses ay puno ng banta. "Lawyer ang anak ko. Isang kahihiyan ang motel at ang babaeng yon. Pirmahan mo ang kasunduan na mananatili kang tahimik, kung hindi, kalimutan mong may bahay ka pang babalikan. Tandaan mo kung sino ang nagligtas sa tatay mo noong mamatay siya sa utang. Utang mo sa amin ang hininga mo, Marisol." Naiwan si Marisol na mag-isa sa pasilyo nang bumalik ang kanyang biyenan sa loob ng silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapadurog sa kanyang natitirang dangal. Tumingin siya sa malayo, sa bintana ng ospital, kung saan unti-unti nang nilalamon ng dilim ang kalangitan. 10 taon. 10 taon niyang ibinigay ang kanyang kabataan, ang kanyang talino, at ang kanyang kaligayahan para sa pamilyang ito. Nanahi siya hanggang sa lumabo ang kanyang paningin para lamang masuportahan ang ambisyon ni Arturo. At sa huli, ang tanging gantimpala niya ay ang malamig na katotohanan na ang asawang pinaglalaanan niya ng buhay ay mas piniling mamatay sa piling ng iba kaysa mabuhay sa tabi niya.
Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Kasing talim ng mga karayom na dati ay kaibigan niya. Ito ba ang halaga ng aking katapatan? Ang maging isang anino sa gitna ng liwanag ng iba at itapon kapag ang anino ay hindi na kailangan. Tumalikod si Marisol, hindi para umalis, kundi dahil hindi na niya kayang tingnan ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng pinto. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Ngunit ang mas masakit ay ang malamang siya mismo ang nagbigay ng mga bato para ipantayo ang pader na ngayon ay dumadagan sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isa lamang ang malinaw. Ang Marisol na pumasok sa ospital na ito ay patay na rin, kasama ng kanyang mga pangarap. Huwag mong kalilimutan, Marisol, kung hindi dahil sa amin, baka sa kalsada lang inabot ng kamatayan ng tatay mo. Ang perang ipinanggamot sa kanya, bawat sentimong ginastos para sa huling hantungan niya, galing lahat sa bulsa namin. Kaya huwag na huwag kang magpapakita sa akin ng ganyang mukha na tila ba ikaw ang dehado rito. Ang boses ni Doña Imelda ay matalas pa sa gunting na ginagamit ni Marisol sa pagtatabas ng tela. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon ng mga Villarreal, ang bawat salita ng matanda ay tumatama sa dibdib ni Marisol. Muling nagpapaalala sa kanya na ang kanyang buhay ay hindi sa kanya. Nakatayo siya sa harap ng kanyang biyenan, nakayuko, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang lumang blusa. 10 taon na ang nakalilipas nang ang kanyang ama ay dumanas ng malubhang karamdaman. Ang pamilya Villarreal ang naging anghel na sumagip sa kanila. O iyon ang akala niya. Ang utang na loob na yon ay naging isang kadena na unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg hanggang sa mawalan na siya ng hininga para lumaban. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng gulong ng wheelchair mula sa pasilyo. Iniluwa nito si Arturo, ang kanyang asawa. Ang kalahati ng mukha nito ay bahagyang nakalaylay dahil sa stroke at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas ay ngayon ay puno ng galit at pagkainis. Hindi pagsisisi ang mababasa sa mga mata nito, kundi puot. Puot dahil ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod sa kanyang kagustuhan. Marisol, ang bagal mo talagang kumilos. Ang paos na sigaw ni Arturo, ang bawat salita ay tila hirap na lumalabas sa kanyang bibig. Dalhin mo na ako sa kwarto at hugasan mo ang mga paa ko. Kanina pa ako nangangati sa dumi ng ospital na to. Walang imik na lumapit si Marisol. Sa bawat hakbang niya patungo sa asawa, nararamdaman niya ang bigat ng 1,000 tonelada ng pait. Dahan-dahan niyang itinulak ang wheelchair patungo sa kanilang silid. Ang silid na dati ay puno ng kanyang mga pangarap, ngunit ngayon ay naging isang malamig na selda. Sa loob ng silid, lumuhod si Marisol sa harap ni Arturo. Kinuha niya ang palanggana na may maligamgam na tubig. Ang tunog ng tubig na tumatalsik sa palanggana ay ang tanging musikang naririnig sa katahimikan ng silid. Habang dahan-dahang hinuhugasan ni Marisol ang mga paa ng asawa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Ito ang lalaking nagtaksil sa kanya. Ito ang lalaking ginamit ang kanyang katapatan para pagtakpan ang sarili nitong dumi. Habang nagpupunas si Marisol, tumunog ang cellphone ni Arturo na nasa ibabaw ng lamesa. Nakita ni Marisol ang pangalang lumabas sa screen, Chantal. Isang maikling mensahe ang nabasa niya bago ito mabilis na kinuha ni Arturo. I miss you, my king. Get well soon. Sa halip na itago ang cellphone, hinarap ni Arturo si Marisol na may mapanguyam ng ngiti sa kanyang laylay na labi. Bakit ka nakatingin? Inggit ka ba? Kahit ganito ako, may nagmamahal pa rin sa akin na hindi kasing tuyo at kasing boring mo. Magpasalamat ka at hinahayaan pa kitang manatili rito. Ang bawat salita ni Arturo ay tila isang karayom na direktang tumutusok sa puso ni Marisol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. May isang bahagi sa loob niya na tila namamanhid na. Ang sakit na dati ay nagpapahagulgol sa kanya
ay naging isang malamig na bato na ngayon ay nakabaon sa kanyang pagkatao. Pumasok si Doña Imelda sa silid, bitbit ang ilang mga papeles. Nang mapansin niya ang pag-uusap ng dalawa, agad siyang sumingit. Arturo, kailangan mong magpahinga at ikaw Marisol, huwag mong uubusin ang pasensya ng anak ko. Tandaan mo ang tatay mo. Bakit po ba laging ang tatay ko ang binabanggit niyo? Putol ni Marisol. Sa boses na bahagyang nanginginig, ngunit may kalakip na bagsik. Saglit na napatigil si Imelda. Isang kislap ng takot o marahil ay pagkailang ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng dati nitong bangis. Dahil kung wala kami, patay na ang tatay mo bago pa siya makahingi ng tawad sa mga kasalanan niya. Magtrabaho ka na lang at huwag maraming tanong. Pagkatapos ng gawaing iyon, lumabas si Marisol upang itapon ang mga basura sa kusina. Habang inaayos ang mga kalat, isang kulay asul na sobre ang nakatawag ng kanyang pansin mula sa ilalim ng mga itinapong dyaryo. Ito ay isang opisyal na sulat mula sa bangko na nakapangalan kay Arturo at sa kanyang ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat salita. Isang foreclosure notice. Ang lumang bahay ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala na natira mula sa kanyang pagkabata, ay nakatakdang kuhanin ng bangko sa loob ng 30 araw dahil sa mga hindi nabayarang utang na hindi niya alam na umiiral. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang pawis sa kanyang noo ay naging malamig. Sa gitna ng dilim ng kusina, naramdaman ni Marisol ang huling piraso ng kanyang mundo na gumuho. Ang mansyong ito, na tila langit sa paningin ng iba, ay isa palang kumunoy na unti-unting lumalamon sa lahat ng mahahalaga sa kanya. Tumingala si Marisol. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang ayaw niyang ilabas. Hanggang kailan? Bulong niya sa hangin. Hanggang kailan niyo nananakawin ang lahat mula sa akin? Sa sandaling iyon, ang takot na dati ay pumipigil sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang madilim at determinadong layunin. Kung ang utang na loob ang tanikalang nakagapos sa kanya, hahanap siya ng paraan upang putulin ito. Kahit na kailangan niyang gamitin ang sarili niyang mga sugatang kamay upang wasakin ang pamilyang ito. Ano ba itong pinakakain mo sa akin, Marisol? Panis ba ito? O baka naman sinusubukan mo na akong lasunin para makuha mo ang lahat ng pera ko? Ang boses ni Arturo, kahit paos at hirap, ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng silid-kainan. Itinabig niya ang mangkok ng mainit na lugaw. Dahilan upang tumapon ang malapot na likido sa malinis na lamesang kahoy at magmantsa sa suot na apron ni Marisol. Ang usok na nagmumula sa natapong pagkain ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng umaga. Ngunit mas masahol pa rito ang init ng hiya at galit na nanunuot sa dibdib ni Marisol. Walang imik na kinuha ni Marisol ang basahan. Habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang kalat, nakita niya ang sariling refleksyon sa makintab na ibabaw ng lamesa. Isang babaeng may maputlang mukha, may mga matang tila na wala na ng kislap at may mga balikat na tila pasan ng buong mundo. Ito ang babaeng 10 taon na nagsilbi bilang asawa, nurse at katulong sa bahay na ito. Pasensya na, Arturo. Sariwa ang pagkain na yan. Baka hindi lang talaga maganda ang pakiramdam mo. Mahinahong sagot ni Marisol. Bagaman ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan. Sigaw ni Arturo habang ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng wheelchair. Akala mo ba hindi ko alam? Gusto mo na akong mamatay para makasama mo ang tatay mong pabigat? At yung bahay nyo? Huwag kang umasa. Akin ang bahay na yon. Akin ang lahat ng ito. Ang bawat salita ay tila isang matalim na bubog na sumusugat sa puso ni Marisol. Sa kanyang bulsa, nararamdaman niya ang bigat ng foreclosure notice na natagpuan niya kagabi.
Ang bahay na binuo ng pawis at dugo ng kanyang ama ay nakataya na ngayon dahil sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Lumabas si Marisol sa mansyon sa katuwirang kukuha ng mga bagong sinulid sa palengke. Ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan ng mag-isa, ang kanilang lumang bahay sa labas ng bayan. Habang papalapit siya, nakita niya ang kanyang ama, si Mang Teodoro, na nakaupo sa tumba-tumba sa balkonahe. Ang kanyang ama ay tila isang anino na lamang ng dating masayahing lalaki. Ang bawat pag-ubo nito ay tila isang hudyat ng paghina ng pundasyon ng kanilang tahanan. Nang makita siya ng matanda, isang matamis ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Marisol, anak, napadadalaw ka? Ayos ka lang ba sa piling ni Arturo?" Tanong ng matanda. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay humawak sa kamay ni Marisol. Doon, sa harap ng kanyang ama, halos gumuho ang pader na itinayo ni Marisol sa loob ng maraming taon. Gusto niyang isigaw ang lahat. Ang pagtataksil ni Arturo, ang pagmamaltrato ni Imelda, at ang katotohanang mawawalan na sila ng matitirhan. Ngunit nakita niya ang kapayapaan sa mga mata ng kanyang ama, isang kapayapaan na ayaw niyang sirain. "Oo po, Tay. Napadaan lang po ako para tingnan kayo." Pagsisinungaling ni Marisol, habang ang kanyang lalamunan ay tila hinahigpitan ng isang invisible na kamay. Bago siya umalis, dumaan muna si Marisol sa likod ng bahay upang tingnan ang lumang bodega kung saan nakatago ang mga gamit ng kanyang yumaong ina. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang tela, nakakita siya ng isang maliit na kahon na gawa sa nara. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang talaarawan at ilang mga resibo na may petsang higit 20 taon na ang nakalilipas. Ang mga resibo ay nagpapakita ng mga halagang ibinayad ng kanyang ama sa pamilya Villarreal. Sa bawat papel, may nakasulat na full payment para sa utang na dugo at lupa. Ang mga kamay ni Marisol ay nagsimulang manginig. Kung bayad na ang utang na ito, bakit patuloy itong ginagamit ni Imelda upang igapos siya sa kanilang pamilya? Bakit kailangang maging martir siya para sa isang utang na wala na? Isang tunog ng papalapit na sasakyan ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mula sa bintana ng bodega, nakita niya ang isang itim na kotse na huminto sa harap ng kanilang bahay. Isang babaeng nakaasul na bestida at may malaking sombrero ang bumaba. Si Chantal. Ang puso ni Marisol ay tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng giyera. Nakita niyang kumuha ng litrato si Chantal sa harap ng kanilang bahay habang may hawak na telepono at tumatawa. "Don't worry, Arturo. Maganda ang pwesto ng bahay na ito. Kapag napaalis na natin ang matanda, gagawin natin itong rest house natin." Narinig ni Marisol ang malinaw na boses ng babae mula sa labas. Ang galit na dati ay parang maliit na baga lamang ay biglang nag-apoy at lumiyab sa buong pagkatao ni Marisol. Hindi lamang ang kanyang dangal ang kinuha ng mga ito, kundi pati na rin ang huling natitirang dignidad ng kanyang ama. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Marisol dahil sa tindi ng emosyon, ngunit hindi ito dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang determinasyon na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na dati ay nakalaan sa pagpapasensya ay ngayon ay nagsisimulang humabi ng isang plano. Bumalik si Marisol sa mansyon na may bitbit na higit pa sa mga sinulid. Pagpasok niya sa pintuan, nakita niya si Doña Imelda na naghihintay sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pagdududa. "Bakit ang tagal mo? May tumawag sa akin. Nakita ka raw sa lumang bahay niyo. Ano ang ginagawa mo roon?" Tanong ni Imelda. Ang boses ay puno ng lason. Tumingin si Marisol ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Sa sandaling iyon, ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay tila nalunod sa malamig na katotohanang hawak niya. "Binisita ko lang po ang alaala ng mga taong nanloko sa amin, madam," sagot ni Marisol.
Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Napatigil si Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ngunit bago pa man ito makasagot, tumunog ang telepono sa sala. Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya. Humihingi ng tulong para sa isang kaso na tila may kinalaman sa nakaraan ni Arturo. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol habang paakyat siya sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga Villarreal. Akala mo ba ay natatapos ang lahat sa pag-iyak mo sa sulok? Pirmahan mo ito, Marisol. Ang special power of attorney na ito ang magbibigay sa akin ng karapatang ayusin ang mga ari-arian ni Arturo habang hindi pa siya makapagsalita ng maayos. Huwag kang mag-inarte dahil para rin ito sa ikabubuti nating lahat. Ang malamig na utos ni Doña Imelda ang bumati kay Marisol pagpasok niya sa silid ni Arturo. Inihagis ng matanda ang mga papeles sa ibabaw ng kama. Malapit sa paanan ng asawa niyang tila isang tuod na nakahiga. Sa kabila ng panghihina, ang mga mata ni Arturo ay nanunuot sa kagalitang tila nag-uudyok kay Marisol na sumunod na lamang. Dahan-dahang lumapit si Marisol, ngunit sa halip na hawakan ng panulat, hinaplos niya ang gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay marahang gumagalaw, tila ba tinitiyak ang kaayusan ng kumot? Isang kilos ng isang mapagmahal na asawa na taliwas sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang matitigas na papel sa ilalim ng kanyang palad. Ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng kontrol sa matanda at sa huli ay kay Chantal. Madam, hindi po ba mas mabuting kumonsulta muna tayo sa abogado ng pamilya bago ang anumang pirmahan? Tanong ni Marisol sa boses na kasing lambot ng seda pero kasing tatag ng bakal. Napatigil si Doña Imelda. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo at ang kanyang mga labi ay nanginig sa hindi inaasahang pagtutol. Abogado? Marisol, nakakalimutan mo na ba kung sino ang kinakausap mo? Ako ang nagpatayo ng pangalang Villarreal. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Huwag mong gamitin sa akin ang mga salitang itinuro sa iyo ni Arturo. Bumaling ang matanda kay Arturo na ngayon ay nagsisimulang umungol, isang tunog na puno ng pagkabigo dahil hindi niya mailabas ang kanyang galit. Ang tunog ng kanyang mabilis at hirap na paghinga ay tila isang sirang orasan na nagpapaalala sa lahat ng kanilang kasalanan. Huminahon ka, Arturo, bulong ni Marisol habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Ang kanyang haplos ay malamig. Isang sensasyong nagpatahimik sa lalaki, ngunit nag-iwan ng kilabot sa balat nito. Aayusin natin ang lahat. Lahat ng nararapat ay ibabalik natin sa tamang lugar. Nang makalabas si Doña Imelda na padabog ang mga hakbang, ang bawat pagtama ng kanyang takong sa sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Naiwan si Marisol sa loob ng madilim na silid, kasama ang asawang dati ay itinuturing niyang mundo. Lumapit siya sa bintana at binuksan ang kurtina. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Arturo. Dahilan upang mapikit ito ng mariin. Sa katahimikan, kinuha ni Marisol ang kanyang kagamitan sa pananahi. Sinimulan niyang burdahin ang isang bagong tela, isang itim na tela na may mapuputing sinulid. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang pagbibilang ng mga gabing niloko siya ng pamilyang ito. Nararamdaman niya ang pangangatal ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil na huwag isigaw ang lahat ng katotohanang natuklasan niya tungkol sa bayad na utang ng kanyang ama. Biglang tumunog ang intercom mula sa gate ng mansyon. Isang boses ng isang matandang babae ang narinig. Naghahanap kay Marisol. Nariyan ba ang anak ni Teodoro? May dala akong mensahe mula sa nakaraan. Ito si Chiadelli, ang matandang mananahi na dati ay naging guro ni Marisol. Pagpasok ng matanda, ang amoy ng luma at tuyong bulaklak
ay sumama sa hangin ng mansyon. Lumapit siya kay Marisol at hinawakan ang kanyang pisngi. Marisol, ang iyong mga mata ay puno ng mga lihim na hindi kayang itago ng iyong pananahimik. Bulong ni Tiadeli. Kumuha siya ng isang maliit na kapirasong papel mula sa kanyang lukot-lukot na bulsa. Natagpuan ko ito sa mga gamit ng iyong ama bago siya tuluyang lumipat ng bahay. Isang transaksyon sa pagitan ni Arturo at ng isang dummy corporation. Ang bahay niyo, hindi ito isinangla dahil sa utang. Ito ay ninakaw sa pamamagitan ng pekeng pirma. Ang puso ni Marisol ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo at ang larawang lumalabas ay mas nakakasuka kaysa sa kanyang inakala. Ang kanyang asawa, ang lalaking ipinagtanggol niya sa harap ng mundo, ay ang mismong taong kumuha ng pundasyon ng kanyang pagkatao. Tiningnan ni Marisol si Arturo na ngayon ay tulog na. Ang mukha nito ay tila inosente sa ilalim ng liwanag. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang tunog, ngunit puno ng pait. Ilang beses mo pa ba akong papatayin bago ka makontento, Arturo? Bulong ni Marisol sa hangin. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa kanyang isipan. Tila isang sinulid na naghihintay na maputol. Kung ang katarungan ay hindi ibinibigay sa mga taong tulad ko, kailangan ko bang maging kasing sama nila upang makuha ito? Dahan-dahang itiniklop ni Marisol ang itim na tela. Ang kanyang desisyon ay gawa na. Hindi siya pipirma sa dokumento ni Imelda, ngunit hindi rin siya aalis. Mananatili siya sa loob ng mansyong ito, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang anino na dahan-dahang lalamon sa bawat liwanag na natitira sa mga Villarreal. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim. Isang pahiwatig ng darating na ulan na huhugas sa lahat ng dumi. O marahil ay maglulubog sa kanila sa mas malalim na putik. Wala ka ng tahanang babalikan, Marisol. Ang bawat posteng itinayo ng tatay mo, ang bawat lupang tinatapakan mo ngayon, ay pag-aari ko na. Ang pirma ng asawa mo ang nagbigay sa akin ng susi sa mundong ito. Ang boses ni Chantal ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Humihiwa sa katahimikan ng hapon habang nakatayo sila sa harap ng lumang bahay ni Mang Teodoro. Nakasuot ang babae ng isang matingkad na pulang bestida na tila isang bukas na sugat sa gitna ng maputla at maalikabok na bakuran. Sa kanyang kamay, iwinawagayway niya ang pulang papel na may tatak ng korte, ang huling hatol ng pagpapatalsik. Nakatayo lamang si Marisol sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay marumi mula sa paglilinis ng mga lumang kagamitan ng kanyang ama. Ang kaibahan nila ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Si Chantal, na mabango sa mamahaling pabango at kumikinang sa mga alahas na binili ni Arturo. At si Marisol na amoy luma at pagod, bit-bit ang bigat ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Nararamdaman ni Marisol ang bawat pintig ng kanyang puso sa kanyang mga sentido. Ang bawat tibok ay tila isang yabag ng paalis na pag-asa. Lumingon siya sa loob ng bahay kung saan natutulog ang kanyang ama na walang kamalay-malay na sa susunod na araw. Ang kisameng nagpoprotekta sa kanya ay hindi na sa kanila. Dahan-dahang itinaas ni Marisol ang kanyang kamay at hinawakan ang gilid ng pintuan. Ang magaspang na kahoy ay tila nagkukwento sa kanya ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang mga guhit ng kanyang paglaki na inukit ng kanyang ama sa hamba ng pinto. Ang sensasyon ng tuyong kahoy sa kanyang balat ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng salita. Ito ang pundasyon ng kanyang pagkatao. At ngayon, ito ay ninanakaw ng babaeng kasama ng kanyang asawa sa motel. Bakit, Marisol? Bakit hindi ka umiiyak? Bakit hindi ka lumuluhod sa harap ko para magmakaawa? Ang mapanguyam na tawa ni Chantal ay umalingaw-ngaw sa bakuran, tila tunog ng mga nababasag na kristal. Ito ang napapala ng mga babaeng masyadong kampante
Sa kanilang posisyon, ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pagiging mabuting asawa, kundi sa pagiging kailangan. Hindi sumagot si Marisol. Sa halip, kumuha siya ng isang basahan at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng putik sa kanyang paanan. Ang bawat kilos niya ay may kasamang kakaibang kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa loob ng kanyang isipan, ang mga sinulid ng kanyang plano ay nagsisimulang magkabuhol-buhol upang bumuo ng isang bitag. Nang bumalik si Marisol sa mansyon ng mga Villarreal ng gabing iyon, ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng paparating na bagyo. Nadatnan niya si Arturo sa sala, nakaupo sa kanyang wheelchair habang pinagmamasdan ng isang dokumento. Nang makita si Marisol, mabilis itong itinago ng lalaki sa ilalim ng kanyang kumot. "Saan ka galing? Bakit ang dumi-dumi mo? Nakakahiya ka kapag may nakakakita sa iyong ganyan." Ang paos na reklamo ni Arturo, ang kanyang mga mata, ay umiiwas sa tingin ni Marisol. Nilapitan siya ni Marisol, bit-bit ang isang tray ng pagkain. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang tsinelas sa makintab na sahig ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong ibinigay niya para sa bahay na ito. Inilapag niya ang pagkain sa harap ng asawa at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. "Pinuntahan ko ang ating nakaraan, Arturo." Bulong ni Marisol, ang kanyang boses ay malamig at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. "Ang ganda ng kulay ng pulang papel sa pintuan ng tatay ko, di ba? Parang ang kulay ng lipstick ni Chantal nung huling beses mo siyang hinalikan." Nanigas si Arturo. Ang kanyang kanang kamay, na may kaunti pang lakas, ay nagsimulang manginig. Ang pawis sa kanyang noo ay dumaloy, tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Anong, anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba?" "Hindi, Arturo. Ngayon lang ako naging malinaw ang pag-iisip." Pagpapatuloy ni Marisol habang sinusubuan ng asawa. Ang bawat kutsara ng mainit na sopas ay tila isang laso na dahan-dahang ipinapatikim niya sa lalaki. "Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Hindi kita hahayaang mamatay hanggat hindi mo nararamdaman ang bawat tusok ng karayom na ibinaon niyo sa puso ko." Lumabas si Marisol sa silid at tumayo sa balkonahe ng mansyon. Sa malayo, nakikita niya ang mga ilaw ng lungsod, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang maliit na itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate. Ang tamto na inupahan niya gamit ang huling piraso ng kanyang natagong alahas. Isang tanong ang nananatiling nakaukit sa madilim na kalangitan ng kanyang isipan. Kung ang lahat ng iniingatan ko ay kinuha na niyo, ano pa ang dapat kong katakutan sa pagwasak sa inyong lahat? Ang ulan ay nagsimulang pumatak, dahan-dahan sa simula, bago naging isang malakas na buhos na nagpabura sa lahat ng ingay ng gabi. Ngunit sa puso ni Marisol, ang bagyo ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, siya ang magdidikta kung sino ang malulunod at sino ang mananatiling nakatayo. Hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap, Marisol? O sadyang wala ka lang talagang dangal? Kaya mo natitiis na pagsilbihan ang lalaking harap-harapan kang niloloko? Ang matalas na tinig ni Doña Imelda ang bumasag sa katahimikan ng agahan. Nakaupo ang matanda sa kabisera ng hapag. Marahang hinahalo ang kanyang tasa ng tsokolate. Ang tunog ng kutsarita na tumatama sa porselana ay tila isang mabagal na pintig ng isang nakakairitang orasan. Pinagmamasdan niya si Marisol na tahimik na nag-aayos ng mga gamot ni Arturo sa gilid ng mesa. Hindi agad sumagot si Marisol. Sa halip, dahan-dahan niyang itinupi ang puting tableta sa loob ng isang maliit na papel. Ang kanyang mga daliri ay maliksi at tumpak, bunga ng maraming taon ng paghawak ng pinong karayom. Sa loob niya, ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang maliit na hiwa sa kanyang balat, ngunit hindi na siya dumudugo. Ang bawat patak ng kanyang luha ay natuyo na, naging isang matigas na baluti na pumoprotekta sa kanyang puso.
Ang paglilingkod sa asawa ay panata ko sa harap ng Diyos, madam. Sagot ni Marisol, ang boses ay patag at walang anumang emosyon na maaring gamitin laban sa kanya. At ang pananahimik ko ay hindi nangangahulugang wala akong alam. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay ang hindi naririnig. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Imelda. Huwag mo akong gamitan ng mga talinghaga mo. Maglinis ka na lang ng silid ni Arturo at siguraduhin mong wala kang itinatagong anuman sa ilalim ng mga unan niya. Pagkatapos ng usapang yon, lumabas si Marisol upang bumili ng mga kagamitan sa pananahi sa palengke. Isang gawaing naging dahilan niya upang makalabas ng mansyon. Sa isang madilim na sulok ng tindahan ng mga tela, isang lalaking naka-jacket ang lumapit sa kanya. Ito ang tamto na inupahan niya. Walang salitang nagpalitan ng dalawa. Isang maliit na nakatuping papel ang iniwan ng lalaki sa ibabaw ng isang tumpok ng mga makukulay na sinulid bago ito mabilis na lumayo. Nararamdaman ni Marisol ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang dahan-dahang kinukuha ang papel. Ang pawis sa kanyang palad ay tila naging malagkit, isang senyales ng kaba at pananabik. Pag-uwi sa mansyon, pumasok si Marisol sa silid ni Arturo. Ang asawa niya ay nakatingin sa kisame. Ang mga mata ay tila walang buhay. Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang papel sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Isang listahan ng mga bank accounts sa ibang bansa na nakapangalan kay Arturo at Chantal. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang petsa ng pagbubukas ng mga accounts na yon. Nagsimula ito 5 taon na ang nakalilipas. 5 taon. 5 taon na siyang pinagnanakawan ng lalaking ito habang siya ay nagtitiis sa gutom at pagod para lamang makatulong sa mga gastusin sa bahay. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang sensasyon ng tila may mga langgam na gumagapang sa kanyang likod ay naging mas matindi. Lumingon siya kay Arturo na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang lalaki ay pilit na nagsasalita. Ang kanyang bibig ay gumagalaw, ngunit tanging mga ungol lamang ang lumalabas. Anong gusto mong sabihin, Arturo? Bulong ni Marisol habang lumalapit sa asawa. Hinawakan niya ang pisngi nito, isang haplos na tila banayad ngunit may kalakip na diin. Gusto mo bang sabihin sa akin kung paano niyo pinagplanuhan ni Chantal na ubusin ang lahat ng meron ako? O baka naman gusto mong humingi ng tawad dahil 5 taon mo na akong ginagawang tanga? Ang takot ay rumehistro sa mga mata ni Arturo. Ang kanyang mabilis na paghinga ay tila isang tunog ng mabilis na pagtakbo ng isang hayop na nakuha sa bitag. Nabalik lamang ang diwa ni Marisol nang makarinig siya ng malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang tinig ni Chantal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang reynang nagmamay-ari ng lugar. Imelda, nasaan ang mga papeles ng bahay? Kailangan na nating ilipat ang titulo bago pa makaisip ang martir mong menahe ng anuman. Ang golden moment ay dumating nang mapansin ni Marisol ang kanyang kagamitan sa pananahi sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ang isang matalim na gunting. Pinagmasdan niya ang talim nito na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang gunting bilang isang kagamitan sa paggawa, kundi bilang isang simbolo ng pagputol sa lahat ng ugnayan na nagbibigay sa kanya ng sakit. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at tumayo sa tuktok ng hagdan. Pinagmamasdan ang kanyang biyenan at ang kabit ng kanyang asawa na magkasamang naghahanap sa sala. Ang tanawin ay tila isang sarswela ng kasamaan at siya ang tanging manunood na nakakaalam ng huling yugto. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Ang bawat hibla ng kanyang plano ay unti-unti nang nagiging isang matibay na lambat. Hahanapin niyo ba ang mga dokumentong wala naman sa lugar na yon? Ang malamig na tinig ni Marisol ay pumutol sa ingay ng 2 babae. Napatigil sina Imelda at Chantal,
Tumingala sila sa hagdan kung saan nakatayo si Marisol. Ang anyo ay tila isang anino na puno ng banta. Ang katahimikang sumunod ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong mansyon. Hindi maaring ma-freeze ang mga accounts. Iyan ang perang kailangan namin para sa pagpapagamot ni Arturo. Attorney Mendoza, bawiin mo ang utos na yan. Ang boses ni Doña Imelda ay nagmistulang isang basag na kampana na umalingaw-ngaw sa buong sala. Halos mabitawan niya ang hawak na telepono habang ang kanyang muka ay unti-unting nagkukulay abo. Ang balitang galing sa abogado ng pamilya ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa gilid, si Chantal ay napatayo rin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang hininga ay naging mabilis. Tila isang hayop na biglang nakaramdam ng panganib. Mula sa itaas ng hagdan, pinanood ni Marisol ang tagpong ito. Nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana. Ngunit mas malamig pa rito ang katahimikang namumuo sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga kamay na may mga maliliit na pilat mula sa libu-libong tusok ng karayom sa loob ng 10 taon ay mahigpit na nakahawak sa barandilya. Ang amoy ng antiseptic at gamot na palaging kumakapit sa kanyang mga damit ay tila naging isang paalala ng kanyang mahabang pasensya. Isang pasensya na ngayon ay opisyal na nang natapos. Dahan-dahang bumaba si Marisol. Ang bawat hakbang niya ay may bigat na tila isang hudyat ng nalalapit na paghuhukom. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay ang tanging ingay na namayani sa gitna ng pagkabigla ng dalawang babae. Anong ginawa mo, Marisol? Ang nanginginig na boses ni Imelda ay pununo ng lason habang itinuturo niya ang manugang. Ikaw ang may kasalanan nito, di ba? Ginagamit mo ang pangalan ni Arturo para sirain kami. Walang hiya ka. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol habang tumitigil siya sa harap ng kanyang biyenan. Tulong, madam. O baka naman ang ibig niyo pong sabihin ay pagnanakaw? Ninakaw niyo ang bahay ng tatay ko. Ninakaw niyo ang 10 taon ng buhay ko. At ngayon, nagrereklamo kayo dahil ang perang kinuha niyo sa akin ay hindi niyo na mahawakan. You bitch! Sigaw ni Chantal. Akmang susugurin si Marisol, ngunit napahinto nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang bahay na sinasabi mo? Akin na yun. At walang sino mang makakakuha noon sa akin. Lalong tumalim ang tingin ni Marisol. Akin ang bahay na yon, Chantal. At ang mga accounts na pinaghirapan niyo ni Arturo na itago sa loob ng 5 taon? Alam ko na ang bawat sentimong naroon. Alam ko kung paano niyo ginamit ang mga pirma ng tatay ko para ilipat ang mga pondo sa inyong dalawa. Ang golden moment ay naganap nang haplusin ni Marisol ang isang maliit na bahagi ng kanyang palad kung saan may isang matigas na kalyo. Iyon ang marka ng isang taong nabuhay sa paggawa, sa pagsasakripisyo at sa pagtitiis. Ang kalyong yon ang naging paalala niya na sa kabila ng kanilang yaman at kapangyarihan, siya ang may hawak ng tunay na lakas dahil siya ang marunong bumuo mula sa wala. Bakit, Marisol? Saan ka kumuha ng lakas ng loob na sagutin kami ng ganyan? Tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang pagmamakaawa na nakabalot sa galit. Utang mo sa amin ang buhay mo. Wala na akong utang sa inyo, madam. Sagot ni Marisol. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Bayad na ang tatay ko bago pa man siya mamatay. Kayo ang may utang sa akin. At sisiguraduhin kong babayaran nyo ang bawat segundong kinuha nyo sa akin. Nabalik ang diwa ng lahat nang makarinig sila ng isang malakas na kalabog mula sa itaas. Si Arturo. Nahulog ito mula sa kanyang kama sa pagtatangkang abutin ang kanyang gamot o marahil ay upang makinig sa usapan sa ibaba. Ang tunog ng kanyang hirap na paghinga at ang mahinang pag-ungol ay umabot hanggang sa sala. Tila isang paalala ng karma
na dahan-dahang dumarating. Tumingin si Marisol kay Imelda at Chantal sa huling pagkakataon bago tumalikod. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang sugatang ibon, ay nagsisimula ng makaramdam ng laya. Ngunit sa likod ng layang ito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Tila isang sinunulid na ayaw maputol. Sapat na nga ba ang bawiin ang material na bagay? O kailangan ko ring makita silang mawalan ng huling piraso ng kanilang dangal gaya ng ginawa nila sa akin? Sa labas, ang langit ay tila naghahanda para sa isang malaking pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak na tumatama sa bubong ay tila isang palakpak ng tadhana para sa simula ng pagbagsak ng mga Villarreal. Marisol, parang awa mo na. Ang asawa mo, tingnan mo ang kalagayan niya. Huwag mong hayaang mamatay ang ama ng iyong pangarap dahil lamang sa galit mo. Ang pera ay pwedeng kitain, pero ang buhay ni Arturo ay hindi na maibabalik kapag nawala. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng pekeng pagsisisi habang nakaluhod ito sa tabi ni Arturo na nakahiga pa rin sa sahig ng silid. Ang eksena ay tila isang dula-dulaan na pilit na kumukuha ng simpatya. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Arturo at ang kanyang mahinang pag-ungol habang pilit na gumagalaw ang kanyang mga daliri ay nagbibigay ng isang nakakairitang ingay sa katahimikan ng gabi. Ngunit si Marisol ay nanatiling nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang anyo ay tila isang estatwa ng katarungan na hindi natitinag. Nararamdaman niya ang malamig na haplos ng hangin mula sa aircon ng mansyon, isang karangyaan na binayaran ng kanyang sariling pagdurusa. Pinagmasdan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng nagturo sa kanya na ang pagiging mababa ay isang obligasyon at ang pambubugbog sa damdamin ay isang uri ng pagtuturo. Madam, huwag niyo nang gamitin ang awa sa harap ko. Ang malamig na sagot ni Marisol. Ang boses ay kasing talim ng karayom na handang tumusok. 10 taon niyo akong ginawang bulag. 10 taon niyo akong pinaniwala na wala akong halaga kung wala ang pamilyang ito. Ngayon, hayaan niyong maramdaman ni Arturo ang bigat ng katahimikang ipinataw niyo sa akin. Dahan-dahang lumapit si Marisol at tinulungan ng 2 katulong na buhatin si Arturo pabalik sa kama. Ang haplos ng kamay ni Marisol sa braso ni Arturo ay nagpadala ng kilabot sa lalaki. Ang mga mata ni Arturo ay nanlaki sa takot habang nakatitig sa kanyang asawa. Nararamdaman niya ang bawat dampi ng daliri ni Marisol, tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat, isang haplos na walang init, kundi puno ng pangako ng paghuhukom. Nang mailapag ang asawa, hinarap ni Marisol si Chantal na kanina pa nakatayo sa sulok. Ang mukha ay puno ng pangungutya at takot. At ikaw, Chantal, huwag mong isiping makukuha mo ang bahay ng tatay ko. Ang bawat hibla ng kurtina sa bahay na yon ay may bakas ng aking pawis. Hindi ko hahayaang madungisan ng isang katulad mo ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin ng tunay na pagmamahal. Anong magagawa mo, Marisol? Isang hamak na mananahi ka lang. Ang sigaw ni Chantal, ang boses ay nanginginig sa galit. Akma niyang sasampalin si Marisol, ngunit mabilis na nahawakan ni Marisol ang kanyang braso. Ang golden moment ay naganap nang titigan ni Marisol si Chantal ng diretso sa mga mata. Hindi ito tingin ng isang biktima, kundi tingin ng isang mangangaso. Hinawakan ni Marisol ang braso ni Chantal nang may sapat na diin upang maramdaman ng babae ang lakas na nagmumula sa mga daliring 10 taon na humawak ng matitigas na tela. Ang mananahing hinahamak mo ang siyang gagawa ng iyong kabaong, Chantal, bulong ni Marisol. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa nila naririnig noon. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong ang lahat ng karangyang tinatamasa mo ngayon ay maglalaho na parang usok. Binitawan ni Marisol ang braso ni Chantal at lumabas ng silid. Ang bawat pagtama ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila isang ritual ng paglaya.
Pumunta siya sa kanyang maliit na bodega ng pananahi. Doon, kinuha niya ang isang mamahaling seda na kulay asul, ang telang gagamitin niya para sa asawa ng punong mahistrado. Ito ang kanyang Trojan horse, ang kanyang paraan upang makapasok sa mundo ng kapangyarihan na wawasak sa mga Villarreal. Habang hinahaplos niya ang lambot ng seda, naramdaman ni Marisol ang isang uri ng kapayapaan. Ang bawat tusok niya sa telang ito ay hindi na para kay Arturo, kundi para sa sarili niya. Ang tunog ng kanyang gunting na gumugupit sa tela ay tila isang musika ng paghihiganti. Nabalik ang diwa ni Marisol nang makarinig siya ng mahinang kumatok sa pintuan ng bodega. Si Tiadelli ito, may dalang isang luma at maalikabok na envelope. Marisol, may natuklasan ng aking pamangkin na nagtatrabaho sa munisipyo. Ang dummy corporation na ginamit ni Arturo para nakawin ang bahay niyo. Hindi lang si Arturo ang may-ari nito. Ang puso ni Marisol ay tumibok ng mabilis, tila isang tambol sa gitna ng gabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope at binasa ang pangalan ng isa pang incorporator. Ang kanyang hininga ay tumigil. Doña Imelda. Ang mahinang bulong ni Marisol. Hindi lang pala si Arturo ang traidor. Ang kanyang biyenan, ang babaeng palaging nagsasabi ng tungkol sa utang na loob. Ang siyang arkitekto ng lahat ng pagnanakaw sa kanyang pamilya. Ang buong pamilya Villarreal ay isang malaking kasinungalingan na binuo sa ibabaw ng luha ng mga taong tulad niya. Tumingala si Marisol, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng galit. Ang tanong na dati ay nagpapahina sa kanya ay naging isang sandata. Kung ang buong pamilyang ito ay isang sindikato ng kasamaan, kailangan ko bang sunugin ang buong mansyon upang tuluyang malinis ang aking pangalan? Patawarin mo ako, Panginoon, ngunit kailangan kong gawin ito para sa aking anak. Ang mga Villarreal ay hindi pwedeng bumagsak dahil lamang sa isang hamak na mananahi. Ang bulong ni Doña Imelda sa harap ng kanyang altar ay tila isang laso na dahan-dahang humahalo sa amoy ng insenso at natutunaw na kandila. Nakatayo si Marisol sa may anino ng pinto. Pinagmamasdan ang kanyang biyenan na tila isang banal na santo. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay puno ng kasakiman. Ang bawat kurap ng apoy ng kandila ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa mukha ni Imelda. Tila isang maskara na dahan-dahang natatanggal. Nararamdaman ni Marisol ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang envelope na ibinigay ni Tiadelli ay tila nagbabaga sa kanyang kamay. Sa loob niyon ay ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang insurance money na para sana sa operasyon ng kanyang ina noon ay hindi nawala sa bangko, kundi ninakaw ni Imelda upang ipambayad sa utang sa sugal ni Arturo. Namatay ang kanyang ina dahil sa kakulangan ng pera, habang ang pamilyang ito ay nagpapakasasa sa perang dapat ay nagligtas sa buhay nito. Madam, ang malamig na tinig ni Marisol ang bumasag sa taimtim na pagpapanggap ng matanda. Napatalon sa gulat si Imelda, mabilis niyang kinuha ang kanyang rosaryo at hinarap si Marisol ng may galit. Anong ginagawa mo rito? Wala ka bang galang sa taong nagdarasal? O sadyang wala ka lang talagang modo, kaya mo ako binubulaga sa gitna ng aking pakikipag-usap sa Diyos? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol habang lumalapit siya sa altar. Diyos, sa tingin niyo po ba ay nakikinig siya sa inyo, madam? Sa dami ng kasalanang nakabaon sa ilalim ng mansyong ito, baka pati ang mga santo ay nahihiya ng tumingin sa inyo. Walang hiya ka, sigaw ni Imelda, akmang sasampalin ang manugang ngunit pinigilan siya ng titig ni Marisol, isang titig na puno ng puot at determinasyon. Huwag na huwag mong dudungisan ang pangalan ng aking pamilya. Donggis? Kayo ang nagdala ng dungis dito, madam. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa insurance ni Mama. Alam ko kung paano niyo pinanood na mamatay ang kaisa-isang taong nagmamahal sa akin
para lang maisalba ang bisyo ng anak niyo. Ang boses ni Marisol ay nanginig, hindi sa takot, kundi sa tindi ng sakit na 10 taon niyang kinimkim. Nabalik ang diwa ni Marisol nang marinig niya ang tunog ng pagbagsak ng isang plorera mula sa itaas. Si Arturo na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo para tumulong. Nanatili siyang nakatayo, pinagmamasdan ng takot na unti-unting gumuguhit sa mukha ni Imelda. Pagkatapos ng tensyong yon, bumalik si Marisol sa kanyang silid-gawaan. Inilabas niya ang asul na seda para sa asawa ng punong mahistrado. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila isang paglilinis sa kanyang sariling kaluluwa. Ang golden moment ay naganap. Nang iturok niya ang karayom sa tela, hindi ito isang simpleng tahi, kundi isang sining ng paghihiganti. Ang tunog ng sinulid na dumadaan sa seda ay tila isang mahinang buntong hininga ng kanyang ina. Nagpapaalala sa kanya na ang katarungan ay malapit na. Sa bawat borda ng bulaklak na ginagawa niya, inilalagay ni Marisol ang lahat ng kanyang dusa. Ang telang ito ang magiging susi niya sa isang piging kung saan ang mga Villarreal ay hindi imbitado. Ngunit ang kanilang mga sikreto ay magiging pangunahing putahe. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Chantal. Ang muka ay namumutla at tila hindi nakatulog. Marisol, kailangan nating mag-usap. Ang accounts, bakit nawawala ang kalahati ng pondo kahit naka-freeze ang account ni Arturo? Tumingin si Marisol kay Chantal na may kasamang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Bakit mo sa akin tinatanong, Chantal? Di ba kayo ang eksperto sa pagtatago ng pera? Baka naman ang kakampi mo ay nagsisimula na ring magnakaw sa'yo. Ang pagdududa ay tila isang lason na kumalat sa mukha ni Chantal. Lumingon siya sa direksyon ng silid ni Imelda. Ito ang plano ni Marisol, ang pag-awayin ng mga buwaya sa loob ng iisang lunsod. Habang nagpapatuloy ang gabi, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Marisol habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Kapag natapos na ang lahat ng ito at wala nang natitira sa kanila, makikilala ko pa ba ang babaeng nasa harap ko o naging kasing sama na rin ako ng mga taong kinamumuhian ko? Anong kailangan niyo sa amin? Wala kaming ginagawang masama. Umalis kayo rito bago ko tawagan ng aking abogado at ipahiya kayo sa buong bansa. Ang boses ni Doña Imelda ay pumiyok sa tindi ng takot at galit habang nakaharap sa opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang kanyang mga kamay na dati ay matikas na humahawak sa baston ay ngayon ay nanginginig. Dahilan upang ang mga mamahaling singsing sa kanyang daliri ay kumalansing ng mahina. Ang amoy ng kaba at malapot na pawis ay humahalo sa mahal na pabango sa loob ng marangyang sala. Isang amoy ng nabubulok na dangal na hindi na kayang itago ng kahit anong karangyaan. Nakatayo si Marisol sa gilid. Ang kanyang muka ay tila isang kalmadong lawa sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan na tila isang hayop na nasukol sa isang sulok. Nararamdaman ni Marisol ang bigat ng isang maliit na susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang susi sa lihim na vault ni Arturo, kung saan nakatago ang mga dokumentong magpapatunay sa insurance fraud na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Madam, mangyaring huminahon po kayo. Ang malumanay ngunit mapang-utos na tinig ng opisyal ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Imelda. Mayroon kaming warrant para suriin ang ilang mga dokumento na may kinalaman sa insurance claims ng pamilya Villarreal. Mula 10 taon na ang nakalilipas at kailangan din naming makausap si Attorney Arturo. Hindi niyo siya pwedeng makausap. May sakit ang anak ko. Stroke victim siya. Sigaw ni Imelda. Habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Marisol, tila naghahanap ng kakampi sa taong palagi niyang inaapi. Lumapit si Marisol ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay tila isang ritual ng katarungan. Madam, hayaan na po natin silang gawin ang kanilang trabaho. Kung wala po tayong itinatago,
Wala po tayong dapat ikatakot. 'Di ba? Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang sampal sa mukha ni Imelda. Ang matanda ay napasandal sa pader. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Sa kabilang dako, nakita ni Marisol si Chantal na pababa ng hagdan. Ang mukha nito ay kasing puti ng papel. Mabilis na tumalikod si Chantal at bumalik sa itaas. Isang malinaw na senyales na ang bawat isa sa kanila ay nagsisimula ng magligtas ng sariling balat. Pumasok ang mga opisyal sa silid ni Arturo. Ang tunog ng pagbubukas ng mga drawer at ang pagkaluskos ng mga papel ay tila isang musika ng pagbagsak sa pandinig ni Marisol. Habang nangyayari ito, bumalik si Marisol sa kanyang silid gawaan. Kinuha niya ang asul na seda para sa asawa ng punong mahistrado. Ang golden moment ay naganap nang hawakan niya ang isang pirasong tela na natira mula sa lumang damit ng kanyang ina. Idinikit niya ito sa loob ng laylayan ng mamahaling gown, isang lihim na alay para sa hustisyang matagal nang ipinagkait. Ang sensasyon ng malambot na tela sa kanyang mga daliri ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron siya. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Marisol ang opisyal sa isang sulok. "Sir, baka makatulong po sa inyo ang mga dokumentong nasa ilalim ng sahig ng lumang bodega sa likod. Doon po madalas magtago si Arturo ng mga personal na gamit. Ang isang maliit na impormasyon na iyon ay tila isang mitya na magpapasabog sa huling depensa ng mga Villarreal. Alam ni Marisol na sa oras na mahanap ang mga papel na iyon, hindi na lang pera ang mawawala sa kanila, kundi ang kalayaan ni Arturo at ang dangal ni Imelda. Nang matapos ang inspeksyon at umalis ang mga opisyal bitbit ang ilang mga kahon, ang mansyon ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan, isang katahimikang puno ng banta. Nilapitan ni Imelda si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw ang nagturo sa kanila, di ba? Ang boses ni Imelda ay tila isang bulong ng demonyo. Walang hiya ka. Matapos ka naming pakainin at bigyan ng bubong sa ulo. Tumingin si Marisol ng diretso sa kanyang biyenan. Ang bubong na ito ay binuo sa ibabaw ng bangkay ng aking ina, madam. At ang pagkain na ibinigay nyo ay lason sa aking pagkatao. Ngayon, panoorin nyo kung paano guguho ang kastilyong ito sa harap ng inyong mga mata. Isang tanong ang nananatiling nakaukit sa isipan ni Marisol habang pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan ng NBY. Kapag ang katarungan ay nagsimula ng maningil, sapat na ba ang makita silang magdusa o kailangan ko ring siguraduhin na wala silang matitirhang kahit anong sulok sa mundong ito? Akala mo ba talaga ay lumpo ako habang buhay? Ginamit lang kita, Marisol. Ginamit ko ang awa mo para maging alila ko habang inaayos ko ang pagtakas namin ni Chantal. Pero ang hayop na yon, tinakasan ako. Ang boses ni Arturo ay hindi na paos o hirap. Ito ay malinaw, puno ng puot, at kasing talim ng isang mantsadong patalim na sumasaksak sa pandinig ni Marisol. Nakatayo si Arturo sa gitna ng silid. Nanginginig ang mga binti, ngunit tuwid ang katawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa liham ni Chantal. Ang papel na naging huling selyo ng kanyang pagkatalo. Napatigil si Marisol sa may pintuan. Ang hawak niyang tray ng mainit na sabaw ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang mga kamay. Nararamdaman niya ang init ng usok ng sabaw na humahaplos sa kanyang mukha. Isang sabaw na maingat niyang niluto. Hinihiwa ang bawat sangkap ng may pag-aalaga sa kabila ng lahat ng sakit. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro. Habang pinuputol niya ang kanyang tulog para alagaan ang isang lumpo, yang lumilpong yon ay nagpapalakas pala para sa ibang babae. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa tray. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig at ang pagwisik ng mainit na likido sa kanyang mga paa ay hindi niya inalintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila paghinto ng kanyang paghinga.
Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo at ang kanyang dibdib ay tila binibiyak ng isang invisible na kakamay. Ang bawat gabi ng pag-angat niya sa mabigat na katawan ni Arturo, ang bawat pagpupunas niya sa pawis nito, lahat ng yon ay isang sarswela kung saan siya ang tanging biktima. Hanggang saan ang hangganan ng kasakiman ng isang taong minahal mo? Ang tanong na bumalong sa isipan ni Marisol, isang mapait na eko sa gitna ng kanyang pagkawasak. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Sigaw muli ni Arturo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang pilit na humahakbang patungo kay Marisol. Huwag mo akong husgahan. Kung naging kasing talino mo lang si Chantal, baka hindi tayo humantong sa ganito. Pero wala kang alam kundi ang manahi at maging martir. Pumasok si Doña Imelda sa silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makitang nakatayo ang kanyang anak. Ngunit ang gulat ay mabilis na napalitan ng pait nang makita ang kalat sa sahig at ang anyo ni Marisol. Arturo, anak, salamat sa Diyos at nakakatayo ka na. Pero ang babaeng yan, Marisol, linisin mo ang kalat na yan. Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Ang golden moment ay dumating nang dahan-dahang itaas ni Marisol ang kanyang paningin. Hindi na ito ang paningin ng isang asawang humihingi ng tawad. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang apron, pinitik ang isang maliit na sinulid na nakasabit doon nang may kasamang kakaibang pinalidad. Ang kalyo sa kanyang daliri, ang markang iniwan ng 10 taong pagtitiis, ay tila naging isang simbolo ng kanyang bagong lakas. Sa halip na lumuhod para linisin ang sabaw, humakbang siya sa ibabaw ng kalat, dinudumhan ang kanyang sariling tsinelas at lumapit ng diretso kay Arturo. Wala na akong lilinisin para sa inyo, Arturo. Wala na. Ang boses ni Marisol ay mababa, kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Ang sabaw na yan ang huling bagay na matitikman mo mula sa aking mga kamay. At ang pagkakatayo mo, isang regalo yan mula sa langit para mas maramdaman mo ang bawat hakbang mo patungo sa kulungan. Anong sinasabi mo? Ang nanginginig na tanong ni Arturo, ang tapang sa kanyang boses ay unti-unting nilalamon ng takot. Ang NBE ay nasa ibaba pa, Arturo, hindi pa sila nakakaalis. Pagpapatuloy ni Marisol, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto mo bang ipakita ko sa kanila kung gaano kakabilis gumaling? O gusto mong ako mismo ang mag-abot sa kanila ng mga dokumentong hindi nila nahanap sa bodega dahil itinatago ko sa ilalim ng aking makina? Napaatras si Arturo hanggang sa mapaupo siya muli sa kama. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw, tila isang huling hininga ng isang naghihingalong dangal. Sa labas, ang tunog ng sirena ng sasakyan ng mga otoridad ay muling umalingaw-ngaw, isang paalala na ang oras ay hindi na sa panig ng mga Villarreal. Tumingin si Marisol sa kanyang biyenan na ngayon ay nakahawak sa kanyang dibdib, tila aatakehin sa puso. Madam, magdasal na po kayo. Pero sa pagkakataong ito, tiyakin niyo pong hindi bingi ang Diyos niyo. Tumalikod si Marisol at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang pagtanggal ng mabigat na kadena. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang lihim na pangamba na dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan, tila isang sinulid na hindi maputol-putol. Saan dinala ni Chantal ang lahat ng ebidensya na maaaring magdawit sa akin bilang asawa ni Arturo? Mayroon ka na lamang 24 na oras, Mrs. Villarreal. Ito ang utos ng korte at ito ang huling hiling ng bago ninyong landlord. Ang boses ng abogado ni Chantal ay kasing lamig ng semento ng kalsada sa ilalim ng ulan. Ang hawak nitong puting sobre ay tila isang matalim na kutsilyo na iniuukit ang huling hangganan ng pagtitiis ni Marisol. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang pasilyo ng mansyon. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang apron. Ang parehong apron na ginamit niya sa paglilingkod sa pamilyang ito
sa loob ng isang dekada. Ang amoy ng mamahaling wax sa sahig at ang bango ng mga bulaklak sa florera ay tila naging laso na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Amin ang bahay na ito. Pinaghirapan ito ni Arturo. Ang sigaw ni Doña Imelda mula sa likuran ni Marisol ay puno ng desperasyon. Ang boses nito ay nanginginig at tila isang basag na plaka. Maling impormasyon po ang hawak niyo, madam. Sagot ng abogado nang hindi man lang tumitingin sa matanda. Ang mansyong ito ay ginamit na kolateral ni Attorney Arturo sa isang utang na hindi nabayaran sa kumpanyang pag-aari ni Miss Chantal. At dahil hindi nakabayad, ang titulo ay nailipat na sa kanyang pangalan, 2 buwan na ang nakalilipas. Nararamdaman ni Marisol ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat tibok nito ay may kasamang sakit na tila binubura ang lahat ng kanyang alaala sa bahay na ito. Ang mga gabing hindi siya natulog para burdahin ang mga kurtina rito, ang bawat sulok na kanyang nilinis ng may pagmamahal. Lahat ng iyon ay pagmamay-ari na ng babaeng nagnakaw sa kanyang asawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Arturo na ngayon ay nakatayo sa may pinto ng kanyang silid. Tuso ka talaga, Chantal. Akala ko ay ako ang magaling, pero mas hayop ka pala sa akin. Ang kanyang pagkakatayo ay muling naging mabuhay. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig sa tindi ng katotohanang kahit siya ay nawalan na rin ng matitirhan. Nabalik ang diwa ni Marisol nang maramdaman niya ang init ng isang luha na pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi niya hahayaang makita ng mga taong ito ang kanyang kahinaan. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa paligid, sa mga mamahaling kagamitan na tila mga anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ang golden moment ay naganap ng dahan-dahang lumakad si Marisol patungo sa kanyang silid-gawaan. Hinawakan niya ang kanyang lumang makina, ang kaisa-isang bagay na hindi kailanman nagtaksil sa kanya. Ang magaspang na bakal nito sa ilalim ng kanyang mga palad ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang makinang ito ang kanyang naging saksi sa lahat ng kanyang lihim na pangarap at tahimik na pagtangis. Huwag kayong mag-alala, madam. Ang boses ni Marisol ay naging kasing patpatag ng kapatagan. Walang anumang bahid ng takot. Lalabas ako rito, pero tandaan nyo, aalis ako dala ang lahat ng bagay na ako ang bumuo. At kapag wala na ako rito, titingnan natin kung paano nyo mapapanatiling nakatayo ang bahay na ito na puno ng pagkabulok. Marisol, huwag mo kaming iwan. Saan kami pupunta ni Arturo? Ang pagmamakaawa ni Imelda ay tila isang mahinang iyak ng isang bata. Ngunit wala na itong epekto kay Marisol. Ang utang na loob na dati ay nagbubuhol sa kanya ay tuluyan na niyang pinutol sa loob ng kanyang puso. Lumabas si Marisol sa mansyon ng gabing iyon. Bitbit lamang ang kanyang makina at ang asul na seda na para sa asawa ng punong mahistrado. Habang naglalakad siya palayo, ang tunog ng kanyang mga yabag sa maulan na kalsada ay tila isang ritual ng paglilinis. Nararamdaman niya ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha. Huhugas sa lahat ng dumi ng pamilya Villarreal. Pumunta siya sa munting silid na inihanda para sa kanya ni Tia Deli. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya, binuksan ni Marisol ang asul na seda. Doon, sa ilalim ng mga tahi, nakatago ang isang maliit na micro SD card na nakuha niya mula sa vault ni Arturo bago siya lumabas. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa madilim na silid. Kung ang mansyong ito ay nakuha ni Chantal sa pamamagitan ng pandaraya, handa na ba silang harapin ang katotohanang ang lahat ng kanilang ari-arian ay nakatayo sa isang pundasyon ng mga krimen na ngayon ay nasa aking mga kamay na? Wala na. Abo na ang lahat, Arturo. Pati ang mga pangarap na ninakaw nyo, lalamunin ng apoy na yan. Ang boses ni Marisol ay naging isang mahinang bulong
habang pinagmamasdan niya mula sa malayo ang naglalakihang apoy na tumutupok sa mansyon ng mga Villarreal. Ang bawat dila ng apoy na humahalik sa madilim na kalangitan ay tila isang huling hiling ng katarungan. Sa kanyang gilid, nakita niya si Arturo na nakaluhod sa basang kalsada. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ulan. Ang dati nitong kagalang-galang na anyo ay naglaho na. Pinalitan ng isang lalaking nawalan na ng lahat, ng dangal, ng yaman at ng babaeng pinagpalitan niya sa kanyang asawa. Nakatayo si Marisol ng tuwid. Yakap ang kanyang makina sa loob ng munting sasakyan ni Tia Deli. Nararamdaman niya ang init ng apoy mula sa malayo. Isang init na hindi nagbibigay ng hapdi, kundi ng isang uri ng kapayapaan. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at tela ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Isang kombinasyon na nagpapaalala sa kanya na ang bawat katapusan ay simula ng isang bago. Marisol, tulungan mo ako. Ang mga dokumento sa loob. Ang titulo. Ang huling sigaw ni Arturo bago ito tuluyang iginupo ng ubo dahil sa usok. Ngunit hindi lumingon si Marisol. Ang bawat hibla ng kanyang pag-aalaga ay tuluyan na niyang pinutol. Lumipas ang ilang araw ng paghahanda sa munting silid ni Tia Deli. Ang golden moment ni Marisol ay dumating sa gabi ng anibersaryo ng hudikatura, kung saan ang asawa ng punong mahistrado ay maglalakad sa red carpet suot ang asul na seda na gawa ni Marisol. Habang sinusuri ni Marisol ang huling tahi sa laylayan ng gown, naramdaman niya ang dulas ng tela sa kanyang mga daliri. Ito ang kanyang sining, ang kanyang buhay, at ang kanyang magiging sandata. Sa gitna ng marangyang ballroom, kung saan ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang kinang ng mga chandelier ay nagbibigay ng maling impresyon ng kalinisan, pumasok si Marisol. Hindi siya imbitado bilang panauhin, kundi bilang ang mananahing nagbigay ng ganda sa pinakaimportanteng babae sa silid. Ngunit sa kanyang kamay, hawak niya ang maliit na micro SD card na naglalaman ng lahat ng dumi ng mga Villarreal. Nabalik ang diwa ng lahat nang magsimula ang video tribute para sa mga natatanging abogado. Kabilang ang pangalan ni Arturo Villarreal na nakatakda sanang bigyan ng parangal. Ngunit sa halip na mga larawan ng tagumpay, ang screen ay napuno ng mga audio recording ng transaksyon ng insurance fraud, mga pekeng titulo, at ang pag-amin ni Arturo tungkol sa pagnanakaw sa ari-arian ni Mang Teodoro. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa ballroom bago ito napalitan ng mga bulong-bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ang hiya o kahihiyan na palaging kinakatakutan ni Doña Imelda ay naging isang higanting tsunami na tumama sa kanila sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa bansa. Nakita ni Marisol si Imelda na nakatayo sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang mukha ay nagkukulay lila sa tindi ng hiya. Ang matanda ay nagpalingalinga, tila naghahanap ng butas na mapagtataguan, ngunit wala siyang nakita kundi ang mapanghusgang mga mata ng lipunang dati ay dinidiyos siya. Ang bawat tahi ay may katarungan, madam, bulong ni Marisol sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang pagpasok ng mga otoridad upang arestuhin sina Arturo at Imelda sa gitna ng piging. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga pulso ni Arturo ay tila isang musika ng pagtatapos. Habang inilalabas ang kanyang asawa, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Marisol, tanging isang malalim na kawalan, isang kawalan na mas masakit kaysa sa anumang puot. Saan tayo nagkamali, Marisol? Ang mahinang tanong ni Arturo habang dumadaan sa harap niya. Hindi tayo nagkamali, Arturo. Pinili mo ang dilim at pinili kong maging liwanag na susunog sa dilim na yon. Ang sagot ni Marisol, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Habang papalabas si Marisol ng ballroom, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang mukha. Sa wakas, ang bigat na 10 taon niyang dinala ay naglaho na. Ang kanyang mga kamay ay malaya na.
handa nang humawak ng bagong sinulid para sa sarili niyang buhay. Isang tanong ang nanatiling naglalakbay sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang bituin sa langit. Kapag ang lahat ng dumi ay nahugasan na, sapat na ba ang katarungan para punan ang puwang sa aking puso? O ito pa lang ang simula ng tunay na paghilom? Akala mo ba tapos na ang lahat dahil lamang nakulong si Arturo? Nagkakamali ka, Marisol. Ang apoy na tumupok sa mansyon ay hindi lang para sa mga gamit, kundi para sa huling piraso ng katotohanan na hindi mo kailanman nalaman tungkol sa iyong ina. Ang mga salitang iyon sa liham ni Chantal ay tila isang bagong tusok ng karayom sa puso ni Marisol. Isang hapdi na mas matindi pa sa anumang insulto ni Doña Imelda. Nakaupo si Marisol sa kanyang munting silid-gawaan. Ang tanging tanglaw ay ang dilaw na liwanag ng isang lumang lampara. Sa kanyang paanan, ang kanyang makina ay nananatiling tahimik. Ngunit sa kanyang isipan, ang bawat huni ng hangin sa labas ay tila isang bulong ng nakaraan na humihingi ng katarungan. Nararamdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang itim na sobre. Ang bawat salita ni Chantal ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang mansyon na natupok ng apoy ay hindi lamang pala naging kabaong ng mga material na bagay, kundi naging paraan din upang burahin ang huling ebidensya ng isang mas malalim na krimen. Hanggang kailan ako hahabulin ng inyong mga kasinungalingan? Ang tanong ni Marisol sa kanyang sarili, habang ang isang mainit na luha ay dahan-dahang pumatak sa papel, dahilan upang lumabo ang tinta ng huling pangungusap. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Ang gabi ay madilim at ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ay tila isang malungkot na ritual. Nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang balat, isang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa gitna ng isang digmaan na akala niya ay tapos na. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang kalyo sa kanyang palad, ang markang iniwan ng 10 taong pagtitiis, ay muling nagbigay sa kanya ng lakas. Ang golden moment ay naganap nang kuhanin ni Marisol ang isang maliit na piraso ng telang natira mula sa kanyang unang teo, borda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang hinaplos ang bawat hibla nito. Sa bawat hawak niya, nararamdaman niya ang init ng yakap ng kanyang ina, ang bango ng sampagita sa kanilang lumang hardin, at ang pangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling magiging biktima. Ang sensasyon ng tela ay tila isang gamot na nagpatibay sa kanyang naguguluhang isipan. Kinabukasan, pinuntahan ni Marisol ang kanyang ama sa ospital. Si Mang Teodoro ay nakaupo na sa kanyang tumba-tumba sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa nang makita ang anak. Marisol, anak, narinig ko ang nangyari sa mga Villarreal. Tapos na ba ang laban? Ang mahinang tanong ng matanda habang hinahawakan ang kamay ni Marisol. Malapit na, Tay. Malapit na tayong makauwi, sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa narinig ng kanyang ama noon. Nabalik ang diwa ni Marisol nang makatanggap siya ng tawag mula sa NBI. Ang boses ng opisyal ay seryoso at puno ng impormasyon. Mrs. Villarreal, nahuli na namin si Chantal sa airport. Sinubukan niyang tumakas dala ang mga hiyas na hindi sa kanya. Pero may nahanap kaming dokumento sa loob ng kanyang bag. Isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Arturo at ng isang insurance investigator 10 taon na ang nakalilipas. Ang puso ni Marisol ay tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng huling yugto ng laban. Pumunta siya sa opisina ng NBI at doon ay binasa ang dokumento. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal. Ang kanyang ina ay hindi namatay dahil sa sakit lamang. Ang mga gamot na dapat ay magliligtas dito ay sadyang pinalitan ni Arturo ng mga walang silbing tableta upang mapabilis ang pagkamatay nito at makuha nila ang insurance money ng mas maaga.
Naramdaman ni Marisol ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang puot na kanyang nararamdaman ay naging isang malamig na apoy na nagpatigas sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat gabi na itinabi niya ang kanyang asawa, ang bawat pag-aalaga niya rito, lahat ng iyon ay isang insulto sa alaala ng kanyang ina. Hinarap ni Marisol si Arturo sa loob ng kulungan sa huling pagkakataon. Nakasuot ang lalaki ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang muka ay puno ng panghihina at takot. Wala nang natira sa makapangyarihang abogado. Tanging isang lalaking duwag na lamang ang nasa harap niya. "Bakit, Arturo? Bakit pati ang nanay ko?" Ang boses ni Marisol ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. "Marisol, kailangan namin ang pera noon. Si Imelda, siya ang nag-utos sa akin." Ang pautal-utal na paliwanag ni Arturo, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. "Huwag mong ituro ang nanay mo para iligtas ang sarili mo. Pareho kayong mamamatay tao," ang sagot ni Marisol habang dahan-dahan siyang tumatayo. "At ang bahay na sinunog nyo, hindi iyon ang katapusan. Dahil ang bawat abo ng mansyong yon ay magsisilbing pataba sa lupang muli naming tatayuan ng aming dangal." Habang lumalabas si Marisol ng kulungan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Nararamdaman niya ang bawat sinag nito na tila isang basbas. Sa wakas, ang lahat ng hibla ng kasinungalingan ay naputol na. Ang kanyang ina ay maaari na ring magpahinga sa kapayapaan. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang malawak na langit. Ngayong wala na ang mga kaaway ko, paano ko muling itatahi ang aking buhay nang walang bakas ng pait, kundi puro pag-asa na lamang? Isang buhay sa gitna ng kamatayan, isang bulaklak sa gitna ng abo. Ang bulong na iyon ni Marisol ay tila isang panalangin na lumipad sa bintana ng kanyang munting silid. Nakatingin siya sa puting stick na may 2 pulang guhit, ang ebidensya ng isang bagong simula na hindi niya binalak. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan, isang bahagi ng kanyang katawan na ngayon ay nagtataglay ng bunga ng isang pag-ibig na naging lason, ngunit ngayon ay naging isang himala ng pag-asa. Nararamdaman ni Marisol ang kakaibang kaba na humahalo sa kapayapaan sa kanyang dibdib. Ang sapatos ng sanggol na nakapatong sa kanyang makina ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng dumi ng mga Villarreal, may isang inosenteng buhay na karapat-dapat sa isang malinis na bukas. Ang amoy ng sariwang sinulid at ang init ng sikat ng araw sa kanyang silid ay nagbibigay ng pakiramdam ng paghilom, isang sensasyong matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. "Hindi ka magiging katulad nila, anak," bulong ni Marisol habang ang isang malinaw na luha ng kagalakan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. "Ang dugong nananalaytay sa iyo ay huhugasan ko ng aking pagmamahal at ang iyong pangalan ay isusulat ko sa mga hibla ng dangal at katapatan." Ilang buwan ang lumipas, ang katarungan ay tuluyan nang bumaba sa pamilya Villarreal. Sa loob ng korte, ang tunog ng pagpukpok ng gavel ng hukom ay tila isang huling hantungan ng lahat ng kanilang kasamaan. Si Arturo at Doña Imelda ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa insurance fraud at pakikipagsabwatan sa pagpatay. Habang inilalabas sila sa korte, ang ingay ng mga kamera at ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na bagyo na tumatama sa kanila. Nakita ni Marisol si Arturo na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tumingin pabalik si Marisol nang may galit. Ang golden moment ay naganap nang hawakan ni Marisol ang kamay ng kanyang ama, si Mang Teodoro, habang naglalakad sila palabas ng korte. Ang magaspang na kamay ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa anumang yaman.
Sa bawat hakbang nila patungo sa labas, nararamdaman ni Marisol ang pagbitiw ng lahat ng pait na 10 taon niyang dinala. Bumalik sila sa kanilang lupain, sa lugar kung saan dating nakatayo ang mansyong tinupok ng apoy. Ngunit sa halip na itim na abo, ang bakuran ay napuno na ng mga kulay rosas na bulaklak at sariwang damo. Isang munting bahay na gawa sa kahoy at bato ang itinayo ni Marisol, isang bahay na binuo mula sa sarili niyang kita sa pagtatahi para sa mga piyunan ng lipunan. Sinimulan ni Marisol ang kanyang bagong obra maestra sa kanyang bagong silid-gawaan. Ang telang hawak niya ay kasing puti ng ulap at ang mga sinulid na gamit niya ay kulay ginto at pilak. Habang dahan-dahang dumadaan ang karayom sa tela, ang tunog ng kanyang makina ay tila isang masayang awit na sumasabay sa ihip ng hangin. Hindi na gintong fenghuang ang kanyang binuburda, kundi isang munting anghel na natutulog sa gitna ng mga bulaklak, isang simbolo ng kanyang anak. Nabalik ang diwa ni Marisol nang marinig niya ang tawag ng kanyang ama mula sa hardin. Lumabas siya at nilanghap ang amoy ng luntiang paligid. Ang langit ay asul na asul at ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Nararamdaman niya ang bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na ang buhay ay patuloy na umiikot sa kabila ng anumang unos. Tay, handa na po ang tsa. Ang masayang tawag ni Marisol, ang boses ay puno ng kislap na matagal nang nawala. Habang nakaupo sila sa balkonahe, pinagmamasdan ng paglubog ng araw, naramdaman ni Marisol ang tunay na kapayapaan. Ang katarungan ay nakuha na, ang mga kaaway ay wala na, at ang kanyang dangal ay muling naitahi ng mas matatag kaysa noon. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging isang peklat na nagsilbing tanda ng kanyang katapangan. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagpikit ng araw. Ngayong ang bawat hibla ng aking buhay ay muli ng maayos, handa ko na bang patawarin ang nakaraan upang tuluyang mabuksan ang pinto ng isang bukas na puno ng pagmamahal? Ang sining ng pagbuburda ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kaganda ang disenyo sa harap ng tela, kundi sa kung paano mo tinali ang mga buhol sa likuran upang hindi ito magkalas-kalas sa oras ng bagyo. Ang kaisipang ito ang dahan-dahang humahaplos sa isipan ni Marisol habang nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Ang sikat ng umaga ay banayad na tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na tila isang haplos ng isang inang nagbabantay. Sa kanyang leeg, suot niya ang gintong kwintas na milagrong nagbalik sa kanya. Isang alaala ng kanyang ina na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak ng kape at ang sariwang simoy ng hangin mula sa kabundukan ay malayo sa amoy ng gamot at pagkabulok na dati niyang tinitiis sa mansyon ng mga Villarreal. Nararamdaman ni Marisol ang malakas na pintig ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. 7 buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ng kanyang mga kaaway, at sa loob ng 7 buwang iyon, tila unti-unti ring natahing muli ang bawat punit sa kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat sipa ng kanyang anak ay tila isang mensahe ng pag-asa, isang paalala na sa kabila ng lahat ng kasamaan ng mundong pinagmulan nito, ang bata ay lalaking puno ng pagmamahal. Nang maitanong kung napatawad na ba niya ang nakaraan, isang payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya kinalimutan ang sakit, ngunit binitiwan na niya ang bigat ng poot. Napagtanto ni Marisol na ang hindi pagpapatawad ay tila isang sinulid na nakabuhol sa sariling daliri. Habang mas mahigpit ang kapit, mas lalong nasasaktan ang humahawak. Pinatawad niya si Arturo at si Doña Imelda. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang anak sa isang inang walang dalang lason sa puso. Ang kanilang buhay sa loob ng malamig na rehas ay sapat na kabayaran
Ang kanyang buhay sa labas ay para sa kanyang sariling kaligayahan. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Oo, ang kapayapaan para kay Marisol ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang makarinig muli ng awit ng mga ibon ng walang halong kaba sa dibdib. Ang tunog ng kanyang makina na nagtatrabaho sa loob ng bahay ay tila isang ritual ng paghilom. Sa bawat tahi, sa bawat hibla, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama na ngayon ay masigla ng nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang bawat gabi ng tahimik na pagtulog ay ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ano ang aral na maiiwan ng kanyang kwento? Natutunan ni Marisol na ang pagiging mabuti ay hindi dapat nangangahulugan ng pagiging bulag. Ang tunay na utang na loob ay hindi isang tanikala na dapat pumatay sa ating sariling dangal. Ang bawat babae ay may hawak na sariling karayom at sinulid. Tayo ang arkitekto ng ating kapalaran. Kung ang pattern ng iyong buhay ay puno na ng mali at punit, huwag matakot na putulin ang sinulid at magsimulang muli. Ang bawat pagkakamali ay maaari pang gawing isang magandang disenyo kung marunong tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Pinagmasdan ni Marisol ang malawak na bukirin sa kanyang harapan. Ang bawat hibla ng kanyang buhay na dati ay nagkabuhol-buhol sa dilim, ngayon ay maayos nang nakalatag sa ilalim ng liwanag. Wala nang kailangang itago, wala nang kailangang katakutan. Ang dating mananahi na itinuring na anino ay isa na ngayong reyna ng sarili niyang maliit na kaharian. Habang dahan-dahang lumulubog ang sikat ng araw at nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan, hinawakan ni Marisol ang kanyang tiyan at bumulong sa kanyang anak. Handa na ang lahat. Maliit na anghel. Ang mundong tatapakan mo ay hindi na kasing pait ng dati. Dahil ang iyong ina ay natuto ng humabi ng sarili niyang langit. Doon, sa gitna ng katahimikan at ganda ng kalikasan, natapos ang huling tahi ng kanyang kwento. Isang obra maestra na hindi gawa sa gintong sinulid, kundi gawa sa katatagan, katarungan, at wagas na pagmamahal. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw sa abot tanaw at naiwan ang katahimikan ng gabi, doon natin lisanin si Marisol, isang babaeng hindi na anino ng nakaraan, kundi reyna na ng kanyang sariling bukas. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa bawat yugto ng paglalakbay na ito. Alam nyo, habang isinusulat ko ang tagpo kung saan nalaman ni Marisol ang malupit na katotohanan tungkol sa kanyang ina at ang panloloko sa mga gamot nito, tila nadurog din ang aking puso at nanginginig ang aking mga kamay sa tindi ng emosyon. Ang bawat salita at bawat patak ng luha sa kwentong ito ay hinabi ko mula sa mga totoong hibla ng buhay na madalas nating makita at maramdaman sa ating paligid. Mga kwento ng pagsasakripisyo na kadalasan ay hindi napapansin. Ang buhay natin ay tila isang masalimuot na borda sa isang pirasong tela. May mga pagkakataon na ang karayom ng tadhana ay tumutusok ng malalim sa ating balat hanggang sa tayo ay magdugo. At ang mga sinulid ay tila nagbubuhol-buhol sa tindi ng pagsubok. Ngunit huwag nating kalilimutan na ang kagandahan ng isang obra maestra ay hindi lamang makikita sa makukulay na disenyo, kundi sa tibay ng bawat tahi na dumaan sa apoy at hirap. Gaya ni Marisol, nawa ay matutunan nating putulin ang mga bulok na sinulid ng puot upang bigyang daan ang isang bagong disenyo ng kapayapaan. Sa inyong palagay, tama kaya ang naging desisyon ni Marisol na patawarin ang nakaraan alang-alang sa kanyang dinadalang sanggol? O dapat ba ay nanatili siyang matigas hanggang sa huli? Napaisip din ako habang binibigkas ang mga huling salitang ito. Nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala sa pagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga na matapos ang isang nakakapagod na araw ng pagtatrabaho. Sana ay ibahagi niyo sa aming comment section kung ano ang inyong nararamdaman o kung meron din kayong sariling kwento ng pagbangon
na nais ninyong ipaabot. Dito sa ating munting komunidad, palaging may mga taong handang makinig at yumakap sa inyong mga salita. Kung ang kwentong ito ay nakapagbigay sa inyo ng kahit kaunting liwanag, paki-like at share naman ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Nawa ay maging matatag kayo sa pagtahi ng sarili ninyong kaligayahan, anuman ang hamon ng buhay, hanggang sa muling pagkukwento, manatiling puno ng pag-asa at pagmamahal. Pamagat ng kwento, ang burda ng paghilom lupa at paalala. Ang lahat ng mga tauhan at mga pangyayari sa kwentong ito ay bunga lamang ng imahinasyon, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.